Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, Wednesday na. Naks naman on the road. Nasaan ba ngayon ang punta mo, Pastor? Saan ang lagi mo? Sa bandang San Juan, good morning sa ating mga taga-subaybay. Naku, mukhang maaga-aga ang iyong speaking engage. Medyo meron lang tayong echo dito. Pero Pastor, naririnig mo ba kami? Yes, may echo lang ng konti pero malinaw naman yung boses mo. Ayan, malinaw ka rin, Pastor. So ngayon, ang gawin natin is inaabangan ka na ng ating mga kapatid. Anong magandang balitang hatid mo sa amin ngayong araw ng Miyerkules? Miyerkules, maganda ating ngayon. We're going to talk about starting something na maliit lang pero the Lord will bless that para palakihin. Zechariah 4:10 sabi, "Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin." Ibig sabihin, hindi ngunit maliit, maliit pala yung puhunan or maliit palang yung simula, wag daw nating kamuhian. Okay? Kung meron sa inyong 500 lang ang puhunan, maging faithful ka lang and the Lord will bring the fruitfulness. Alam niyo po, ang problema lang kasi madalas minsan, yung tinatawag nating jackpot mentality. Gusto natin lahat instant. Well, kasi sa panahon ng mga instant noodles, instant load, instant coffee, ang problema pati sa pananampalataya, pati sa negosyo, pati sa pagyaman, pati sa mga career, parang lahat gusto natin instant. Kung walang resulta, we give up easily. Dahil nasanay tayo dito sa mundo na to na lahat, pag ayaw mo, i-X mo lang, di ba? Sa may computer, pag ayaw mo, maraming options na available. Pero based po sa verse na binasa natin, number 1, God values small beginnings. Okay? Huwag maliitin po yung maliit na panimula. Ang piso kapag inipon araw-araw, lalaki po yan. Pagka yung maliit na binhi, pagka naging faithful ka lang alagaan yan, tinanggal mo yung mga damo, dinidiligan mo, and all, eventually, yung natural course po niyan, magmumultiply yung binhi na yan, magiging palayan yan. Pangalawa po, faith grows through patience. Ito po wala yung karamihang corrupt na politician kasi nga, kung ayaw mong kumita ng maayos, ayaw mong magsilbi sa bayan bilang public servant, wag na tayong maging patient. Gusto mo magkamal agad ng malaking halaga sa mali, immoral at illegal na pamaraan. Pero alam niyo po, mga taong blessed, yung mga tao talagang nakita yung tinatawag na patience, delayed gratification, yung kanilang paghihintay, naniwala sila that the Lord will bring the fruitfulness based on their faithfulness. Ang goal po is not fruitfulness. Ang goal is faithfulness. And then the Lord will bring the fruitfulness. Okay? Kaya sabi sa Hebrews din, faith is the confidence we hope for of the things not seen. Yung hindi mo nakikita pero naniniwala kang the Lord will bring the harvest. At pangatlo, small seeds through time will bring big harvest. So ang butil ng mustasa, maliit lang, pero nagiging puno po yan eventually kapag naghintay tayo sa tamang panahon. As I end, gusto lang po kayo encourage para maiwasan natin yung pagsisisi sa huli. Huwag mong madaliin. Yung investment po sa anak mo in parenting, invest mo sa pagde-date sa misis mo, through time, eventually you'll reap the harvest if we do not give up. So invest little, but be consistent and patient, and you'll gain the harvest eventually. Ulitin ko po, Zechariah 4:10, "Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin." Lord, maraming salamat dahil kami may enerhiya ngayong araw na to. Sa araw na umaga na to, bigyan mo po kami ng lakas to start whatever, Lord, yung task at hand namin. Anumang errand meron kami ngayon, we just need to be faithful. And then the fruitfulness will follow. Whether role namin as a husband, as a father, as an employee, as a student, let's just be faithful, Lord God, and you will be faithful as well in bringing the harvest. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, we pray again para po kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Keep him safe and protected sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa pagpapalaganap po ng inyong mga salita. And we pray, Lord, sa lahat po ng mga nagdadalamhati ngayon at biktima ng malakas na pagyanig sa kabisayaan, Panginoon, humupa na po nawa ang mga pagyanig na ito at agad po makabangon ang mga sinalanta. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Amen.
Opo, dumarami po ang bilang ng casualties dito po sa pagyanig na nangyari po bago mag-alas 10 kagabi dyan po sa lalawigan ng Cebu. Okay, Brad, we'll catch you again tomorrow para naman sa ating edisyon ng Anong Say Mo, Brad. Brad? Yes, Brad Ted, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!